mga gusali at sa pagkawala ng mga buhay. Gawin mong kalasag namin ang iyong awa at kanlungan namin ang iyong pag-ibig. Ipagkaloob mo ang karunungan sa aming mga pinuno, tapang sa aming mga pamayanan, at lakas sa mga naglilingkod upang maghanda at magprotekta. Huwag mo kaming hayaang lamunin ng takot, kundi pukawin mo kami ng pananampalataya upang kumilos ng may malasakit at karunungan. O mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, aming mapaghimalang Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, ibalot mo sa iyong manta ang bansang ito at ipanalangin mo kami. Naway bantayan ng mga banal at mga anghel ang bawat bata, bawat nakatatanda, at bawat kaluluwang nasa panganib. Panginoong Jesucristo, aming bato at manunubos, ikaw ang aming matatag na pundasyon. Kapag yumanig ang lupa, naway hindi yumanig ang aming pananampalataya. Kapag dumilim ang kalangitan, naway lalo pang magningning ang iyon liwanag. Pinagkakatiwala namin ang aming mga sarili sa iyo, O Panginoon, ngayon at magpakailanman. Pinagdarasal din namin ang iyong mapagmahal na pagkalinga sa Diocese ng Antipolo na sumasaklaw sa buong lalawigan ng Rizal, sa lungsod ng Marikina at sa isla ng Talim. Naway patnubayan, pangalagaan mo kami ng iyong biyaya sa bawat sandali. Amen. Panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod sa kordero ng Diyos. Kasama na iyong kaibigang si San Juan, na natili ka sa piling ni Jesus upang sa unang araw na iyon para sa buong mong buhay at ngayon para magpakailan pa man. Kung paanong inakay mo ang iyong kapatid na si San Pedro at ang marami bang ibang pagkatapos niya tungo kay Kristo, gayon din naman ay ilapit mo ako sa Kanya. Turuan mo akong akayin rin ang iba patungo kay Kristo sa pamamagitan ng pagmamahal sa Kanya at paghahandog ng sarili para sa Kanyang paglilingkod. Tulungan mo akong matutunan ng aral ng krus at mabata ang aking pang-araw-araw na krus na walang pagdaing upang ako ay maihatid nito kay Jesus. Amen. Apostol San Andres, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maupo po muna tayo sandali.
Tumayo po tayong lahat at dasalin natin ang orasyon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. binati ng anghel ng Diyos si Santa Maria. At naglihis siya lalang na Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Maria, Ina ng Diyos, Na kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Jesucristong Panginoon. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ng pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Magandang gabi pong muli sa ating lahat. Ngayon po ay Martes, sa 34 na linggo sa karaniwang panahon at pagbunta kay Santa Catalina ng Alejandria, Dalaga at Martir. Ang ating pumpunong tagapagdiwang sa misa natin ngayon ay si Reverend Father Idris T. Francisco, kasama bilang co-celebrants si Reverend Father Raul Jaden Pagergan, Reverend Father Keith Benaventura, Reverend Father Manjuray Padilla, at Reverend Father Jomar Taroy. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama,
at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, tayo ngayon ay nagkakatipon sa ating pagnunobena sa karangalan ng mahal na patrona, ang Ina ng Kaliwanagan. Ialay natin ang pagmimisang ito lalo't higit para sa kapayapaan ng daigdig sa mga bansang nakakaranas ng iba't ibang pasakit at mga pighati. Ialay natin ang pagmimisang ito sa lahat ng pamilya nang sa gayon tayo'y mas lumago sa pagmamahal na ibinabahagi sa iba. Ialay din natin ang pagmimisang ito lalo't higit sa ikararami ng mga bukasyon sa pagpapari, lalo't higit sa Diocese ng Antipolo. Nawa marami pang mga kabataang lalaki ang tumugon sa panawagan ng Diyos na paglingkuran siya sa banal na altar ng may kagalakan. Mga minamahal kong kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, atin ngayong aminin ang ating mga kasalanan at nagawang pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos, kami idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Daniel kay Nebukadnesar, "Mahal na hari, ang panaginip ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na rebulto. Nakatayo ito sa harap nyo at nakatatakot tingnan. Ang ulo nito ay dalisay na ginto, pilak ang dibdib at mga bisig, tanso ang tiyan at mga hita. Ang mga binti at ang mga paa ay bakal at luwad. Habang ito'y tinitingnan nyo, may batong natipak sa bundok, bumagsak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog ding lahat ang bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Ano pat parang naging ipa. Tinangay ito ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Mahal na hari, iyan po ang inyong panaginip, at narito naman ang kahulugan. Kayo ay pinagkalooban ng Diyos ng kaharian, pinuspos ng kapangyarihan, kapamahalaan at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop at ibon sa lahat ng dako. Kayo ang katumbas ng ulong ginto. Ang susunod sa inyo ay ikalawang kaharian, ngunit mahina kaysa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na sinasagisag ng tanso, at sasakupin ito ang mga naunang kaharian. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugin ng kahariang ito ang buong daigdig. Ang ibig sabihin naman ng nakita ninyong mga paa na yari sa bakal at luwad ay ito: mahahati ang kaharian, ngunit mananatili ang tigas ng bakal, pagkat ito'y pinaghalong bakal at luwad. Ganito naman ang ibig sabihin ng paangyari sa pinaghalong bakal at luwad. Magiging makapangyarihan ang kaharian, ngunit madaling babagsak. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay haluang pag-aasawa. Ngunit hindi ito magtatagal kung paanong di maaaring paghaluin ang bakal at putik. Sa panahon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ninuman. Dudurugin ito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian. Ano pat hindi na makababangon ng mga iyon kahit kailan. Ang katulad nito'y yaong tipak ng batong dumurog sa rebultong yari sa bakal, luwad,
tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Yan po ang inyong panaginip at ang kanyang kahulugan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait kapurihan, ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga nilikha. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga anghel ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga kalangitan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga tubig sa ibabaw ng langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin niyo ang Panginoon, kayong lahat na bumubuo ng kanyang
awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho, walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ni numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karaka-raka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Walang bato ang mananatili sa ibabaw ng isa pang bato.
Walang nakatayo ang hindi mabubuhal, ang lahat ay lilipas, ang lahat ay mayroong wakas. Magandang gabi, mga minamahal kong kapatid. Magandang gabi rin po, Father. Kapag kayo ay nakakita ng dalawang magkasintahan, sweet na sweet at nagkukurutan habang sila pa ay naka-holding hands sa daan, sasabihin niyo ba, maghihiwalay din yan? Pagka ba kayo nakakita ng isang bata, may hawak na ice cream at talagang sarap na sarap siya, sasabihin niyo ba, madapa ka sana? Kapag ka ba kayo ay mayroong kaibigan na nagdiriwang ng birthday, ang saya-saya, talagang tuwang-tuwa siya pagkat maraming bisita, sasabihin mo ba, last mo na yan, di mo alam, bukas mamamatay ka na. Ito bang mga bagay na ito ay sasabihin natin? Siguro sasabihin nyo, hindi. Pero sa ating ebanghelyo, ganito po, sinabi ni Jesus ang mabuting balita. Mayroong mga tao na nandoon sa loob ng templo, pinagmamasdan nila yung makikinang na bato. Tinitignan nilang mabuti yung mga inalay ng mga deboto. Tuwang-tuwa sila, pagkaganda-ganda. Nang bigla na lang sabihin ni Jesus, ang lahat ng yan, mawawala. Ang lahat ng yan, guguho. Hindi po joke ang sinasabi ni Jesus. Ang sinasabi po niya ay mabuting balita. Father, mabuting balita ba yon? Sasabihin ng mga Hudyo siguro, matagal naming panahon na itinayo ang templong ito. Sasabihin mo, guguho, bad trip ka naman. Ang tagal naming pinagmamasdan, gandang-ganda kami. Tapos bigla mong sasabihin, guguho din yan. KJ mo naman. Pero malinaw kay Jesus ang mensahe para sa kanya. Sa bagong tipan, ang bagong templo ay siya, wala nang iba. Para po sa mga Hudyo, 3 bagay lang naman ang kanilang pinangahawakan. Ang una ay lupa, promised land kung tawagin nila, bigay sa kanila ng Diyos. Yun nga lang yung lupa na wala, kinamkam ng foreigner, kinamkam ng mga dayuhan. Yung pangalawang pinangahawakan ay hari, kasi yun ang simbolo upang sila'y kilalanin bilang isang bayan, bilang Israel. Yun nga lang yung hari, natalo ng kalaban, wala na silang hari. Mayroon na lang po silang pinangahawakan para sila'y tawaging bayan ng Diyos. At yun po yung templo. Kaya't pinaganda nila ng husto. Pero ang sabi ni Jesus, guguho din yan. Kasi si Jesus may tinuturo. Ang tinuturo po niya ay ang bagong templo bilang siya. Sa unang pagbasa, yan din po ang ating mamamatahan. Si Nebuchadnezzar nagkaroon ng panaginip. Mayroon daw isang magiting na statwa at yung statwa napapalamutian ng ginto, pilak, tanso, bakal at luwad. Tinanong niya yung propeta, si Prophet Daniel, at kung ano daw ang ibig sabihin nito. Yung propeta naman, masigasig na pinaliwanag. Yung ginto, sumasagisag daw yan doon sa Babylonian Empire. Pagkagiting-giting, pagkalakas-lakas, walang makakatalo, ni sino tumba pag binangga sila. Parang walang katapusan. Pero maya-maya, yung Nebuchadnezzar, yung Babylonian Empire, matatalo ng hindi kilalang lungsod. At yan po yung mga Persians sa pamumuna ni Cyrus the Great. Cyrus the Great. Ano ba ang mga Persians kung ihaharap sa mga Babylonians? Pero sa kasaysayan nakita nyo, nakubkob ang Babylonian Empire at nagtagumpay ang mga Persians. Yan naman daw yung silver,
na sumasagisag dun sa statwa. Akala ng marami, wala na makakatalo sa mga Persians kasi sila yung pinakamalakas, natalo nila ang mga Babylonians. Pero dun magwawakas? Hindi. Mayroong batang leader, 30 years old lang, bagitong-bagito, pero natalo ang mga Persians. Ang pangalan niya, Alexander the Great. Alexander the Great. At siya naman po yung nagpasimula ng Greek Empire. Natalo niya yung mga nauna sa kanya. Tanso kung ituturing dun sa panaginip ni Nebuchadnezzar, pero natalo ang mga nauna sa kanya. The Great ang tawag sa batang ito. Yun nga lang, may problema. Walang anak, walang magmamana ng pagkalawak-lawak niyang imperyo. Kaya iyon ay nahati na lamang sa iba't ibang mga tao, mga generals na sumunod sa kanya. At diyan nagpasimula ang kasaysayan ng Roman Empire. Yung akala nating mga bansa at mga imperyo na di magwawakas, yung mga akala natin na hindi matutumba kasi pagkalakas-lakas, yung mga akala natin na naghahari-harian ngayon ay walang patutunguhan, nagkakamali kayo. Kasi pati Roman Empire itutumba ng paghahari ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, sawa na ba kayo sa balita ng korupsyon? Sawa na ba kayo sa mga balitang paulit-ulit at parang walang katapusan? Huwag kayong mag-alala. Parang pandemic lang yan. Akala natin di matatapos. Wawakasan din yan ng Diyos. Akala niyo ba ang kaguluhan ng mundo hindi na matatapos? Huwag kayong mag-alala. Magtatapos din yan. Mayroong Diyos. At yan po, ang simpleng mensahe ng ating ebanghelyo ngayon. Dito po sa Kainta, nagsasaya tayo, puno ng liwanag, puno ng mga palamuti, pati ang ating sikmura, busog. Pero wag niyong kalilimutan, kung pagmamasdan ang imahen ng ating patron, sinasabi lang po niyan na, ikaw, mamamatay din. Mayroong huling paghuhukom. Tignan mo kung nasan ka sa pagtingin mo sa imahen ng ina ng kaliwanagan. Nandun ka ba hawak ni Maria? O nandun kagat na nung halimaw sa ibaba? Ang yaman, ang karangyaan, ang karunungan, ang kasikatan, ang lahat ng iyong pinangahawakan, mawawala din yan. May pagwawakas. Pero sana kung magwakas ang lahat, ang ating kahantungan ay ang Diyos. At yan ang paalala ng ating patron, ang mahal na Birheng Maria, ang ina ng kaliwanagan. Yan din po ang parati kong bilin sa mga seminarista, na ngayon po ay ako'y nakatalaga upang hubugin sila. Nandiyaan siguro sa una, pumasok kayo sa seminaryo kasi na-inspire sa buhay ng mga pare. Maganda yan. Very good. Yung iba siguro pumasok sa seminaryo kasi nandun gusto din nilang magsuot ng sutana o di kaya ng makukulay na kasulya. Very good. Walang problema doon. Pumasok sila sa seminaryo sa iba't ibang kadahilanan. Pero lagi ko din pong paalala, ang lahat ng yan, sa pag-usad sa seminaryo, dapat ay ma-purify. At pagka nawala ang lahat ng yan, mapanghawakan mo pa rin sana na ikaw ay tinatawag niya. Na ang lahat sana ng iyong mga pinapangarap, magtapos hindi lang sa pagpapari, kundi sa Diyos na dapat mong mahalin. Mga minamahal kong kapatid, walang bato ang mananatili sa ibabaw ng isa pang bato. Walang gusali na hindi gigibain sa wakas ng mundo.
Pero lagi niyong pakatandaan, may isang mananatili at yun ay ang Diyos. Kung mayroon mang kasamaan na naghahari-harian, huwag kayong matakot, huwag mawalan ng pag-asa, wawakasan din yan ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, ipaalala nawa sana sa atin ng ina ng kaliwanagan na sa wakas ng mundo, mayroong paghuhukom. Pero sa wakas din ng mundo, mayroon liwanag. At yon ang bitbit niyang anak, si Jesus. Amen. Tumindig tayo at dalhin sa Diyos ang ating mga panalangin. Mga minamahal kong kapatid, ipamanhik natin sa Diyos ang ating mga dasal. Tanda ng ating pananalig na walang maliw sa pagkalinga ng may kapal. Buksan nawa niya ang ating puso upang higit nating maunawaan ng mga bagay na dapat nating pahalagahan sa ating buhay. Sa bawat panalangin ating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga pastol, naway ganap na maiukol ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi nila dito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at mga guro, naway maging buhay na halimbawa ng pananampalataya sa mga taong nasa ilalim ng kanilang pagkalinga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magsumikap na gawin kung ano ang tama at ang salita ng Diyos, ang maging buhay na puwersa na gumagabay sa ating pagkilos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magmalasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tatahimik tayo at ibubulong sa Diyos ang ating mga dasal. Ipananalangin natin ang ikararami ng mga kabataang lalaki na tutugon sa bukasyon ng pagpapari, lalo tigit sa Dioceses ng Antipolo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at tuwinang maglingkod sa iyo ng may bukas palad at tapat na puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen.
Tumayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paggunit sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang mga paghahain ay lakipan mo ng kapupunan, upang kami maging handog na ikinalulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming pinararangalan ang ina ng kaliwanagan. Bukod mong pinagpala sa babaing lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kahanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila po ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng Patriarkang si San Jose, kaniyang butihing esposo, kaysa ng mga apostol ni San Andres at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, ang lahat ay wawakasan ng Diyos, ngunit ang lahat ay magwawakas din sa Diyos. Atin ngayon dasalin ang panalangin tinuro ni Jesus.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa pagsasawak na ito ng katawan sa dugo ng aming Panginoong Kristo, pagkapinawa namin sa pakikinabang ng buhay ng mga Panginoong Kristo, anak ng Diyos sa bahay, sa kalooban mo at kasama ng Espiritu Santo, binuhay mo sa iyong kamatayan sa iyo. Ito si Jesus. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sanggalang nawa ako ng katawan at tugon ng Kristo sa buhay na walang hanggan.
Pinasasalamatan po natin ang lahat ng mga nag-alay sa misang ito at sa lahat po ng mga sponsors, ang Charismatic Movement, Extraordinary Ministers of the Holy Communion, Marriage Encounter, Basic Ecclesial Community, Barangay Santo Domingo, BFP, BJMP, PMP, 4Ds Catering, Punyo Motorcycle Parts and General Merchandise, Micaela Paint Center, Bandong's Coco Jam, Avotec Corporation, at sina po sina Rauro and Eulalia San Francisco, Fatima Bodim and family, at ang Arcega family. Muli po, maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob, upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Uupo tayo sumandali. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Gandang gabi rin po, Father. Pakilingon ng katabi, pakingitian po at pakibati, good evening. Sino po ang nakaapat na? Taas ang kamay. Yan, marami-rami na, no? Konti pa ho, mapupuno na tayo, no ho? Napakaraming tao doon sa Sumbintik. Kailangan mapuno rin tayo dito. Sa pagkatandaan natin, may pista dahil sa patron. Huwag niyo huyang kalilimutan. May pista at pagsasaya dahil sa patron. Huwag kalilimutang pasalamatan ng patron. Kaya sa mga nakaapat na po, palakpakan po natin sila. Sa ngalan po ng ating rektor at pura paroko, Father Sandy and Highness, ang ating pong komunidad ay nagpapasalamat sa mga bisita po natin ngayong gabi. Una tigit sa lahat sa naging presider po natin sa gabing ito, si Father Idris Francisco. Palakpakan po natin si Father. Father, salamat po. Kasama niya rin po ngayon sa ating piling ang mga seminarista ng St. John Paul College Seminary of Antipolo. Tayo kayo. Ayon, sila po ang mga seminarista natin sa diocese. Ipagdasal po ninyo sila, no? Naway dumami pa sila. Nagpapasalamat din po tayo kay Father Keith Beneventura, kasama po natin ngayon sa gabing ito. Si Father Manjo Padilla, ang pinalitan ko po dito, ayan. At si Father Ral Jaden Pagergan, ayan. Maraming salamat, Father, sa pagdating ninyo sa gabing ito. Magkita-kita po tayo ulit bukas sa ikalimang araw ng ating pagnunubena, pagsisiyam. Ang mangunguna po sa atin bukas ay si Father J.D. Guillermo, ang parish priest po ng Holy Trinity, diyan po, kapitbahay lang po natin. Sana ho makumpleto po, no, yung siyam. Sana ho makumpleto. Kung gaano karami yung mga sumasama sa Sumbintik, sa mga fun run, sana mapuno rin tayo, no ho. Uulitin ko ho, sa mga nanonood sa atin ngayon, mga taga-Kainta, tandaan ninyo, may pista dahil sa patron. Kaya tayo'y mamintuho sa ating patron, ang Inang Santisima ng Kaliwanagan. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Pinasalamatan tayo ni Father Jomar, ang ating parochial vicar. Kaya palakpakan at pasalamatan natin din siya. Mga minamahal kong kapatid, baka ho nagulat kayo at maraming pare. Sinamahan lang po nila akong magnobena. Pero paalala din ito sa akin na buhat nang nanggaling ako dito sa Kainta at pumunta ako sa seminaryo, sila din po yung unang mga pari
na tumulong sa akin sa pagtatatag ng kolehiyo seminaryo ng San Juan Pablo Ikalawa. Silang lahat po ay mga profesor sa ating tinayong seminaryo. Ang Father Ral, ang kura ng Teresa, St. Rose of Lima, ay siya rin namang profesor ng musika at kasaysayan, pagkat siya rin po ang archivist at diocesan director on music. Nandiyan din po ang Father Keith, parochial vicar sa cathedral, pero siya din po ang professor ng philosophy sa ating seminaryo. Nandiyan po ang Father Jomar. Siya po, bagamat nandito sa Cainta, tuwing Wednesday, hinihiram ko po muna kasi siya po ang professor on liturgy. Kaya magaling magmisa. Nandiyan din po, syempre, ang ating pinakamamahal, Father Manjo, na spiritual director din siya, doon naman sa minor seminary. Ayan. Pasasalamat din kay Father Sandy at kay Father Glenn kung nakikinig man sila sa atin ngayon via live o via speaker sa tabi ng kanilang mga kumbento. Maraming salamat. At syempre, kukunin ko na din po ang pagkakataon para pasalamatan kayo. Ang Cainta po, ang aking unang parokya. Wala naman ako ibang karanasan ng ibang parokya. Okay. Sa paghuhubog po ng mga pari at mga karanasan ko din po dito sa Cainta, siya rin pong araw-araw kong homily at mga kwento sa mga seminarista. Kung paano po ako naging pari ngayon, partid po kayo nun. Kasi ito ang aking unang assignment bago malipat ng seminaryo. Nakakadalawang taon na po ang seminaryo. Sana po mas makapagpadala pa kayo ng mas maraming seminarista, mga kabataang lalaking tutugon sa bokasyon ng pagpapari. Mga kapatid, muli, ang lahat ay magtatapos. Kasamaan, kadiliman, katiwalian, wawakasan yan ng Diyos. Pero paalala din, ang lahat ay magwawakas sa Diyos. Ang kabutihan, kabanalan, pagmamahal, ang Diyos yan na mananatiling maliwanag hanggang wakas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat kasama ng inyong pamilya ng butihin at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Na ipagdiwang na natin ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan at liwanag ni Kristo. Salamat sa Diyos. Atin ngayong parangalan ang ina ng kaliwanagan. Salve Regina.
Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum effici mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessione abstantibus malis, era morte perpetue liberemur, per iudem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium maniat semper nobiscum.